Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome lang po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Alright, napaka-controversial po nito ngayon mga kababayan. Pag-usapan natin ito. Ito po magbibigay lang po ako ng sarili ko pong opinion po ito mga kababayan. Sarili ko pong opinion. At wala po akong pinapanigan na kahit sino, kahit anong organisasyon, tao, or sino man. Kayo man po ay may karapatan, may kalayaan po kayo na magbigay ng inyong sariling opinion tungkol dito sa issue na ito na nangyayari dito sa kasalukuyang Paris 2024 Olympics, na kung saan itong si Italian boxer Angela Carini ay lumaban dito sa Algerian fighter na si Imani Khalif or Khalif, I hope I'm pronouncing your names correctly, napaka-controversial nito, samot-saring opinion na po ang lumalabas tungkol dito sa very controversial sporting event na ito sa boxing, Nuulit po natin, ito po yung sarili nating opinion, Balikan lang na po natin ang mga nang pangyayari sa kapakanan ng mga ngayon lang nakaalam nitong controversy na to, itong fiasco kung masasabi natin, Okay. Ito kasi si Imani Khalif, ay inaakusahan na lalaki na nakikipaglaban at kasali sa boxing event or category event na boxing na pang babae. Samantalang di umano lalaki raw siya. Kino-correct lang po natin mga babayan, Siya po biologically ay babae, she is a female individual, Babae po siya. So doon pa lang, qualified na po siya, biologically, gender, qualified na po siya sumali sa female category ng boxing. Okay, now, etong si Angela Carini ng Italia, biglang nag-abandon ng kanyang fight, with 46 seconds left. I'm not sure if it's left or 46 seconds has lapsed dun sa fight. Pero palagay ko, nung napanood ko kasi yung fight, 46 ang ikli lang Palagay ko 46 seconds ang nakalipas, Oo, kasi sandali ko lang siya napanood huminto na siya. Makailang beses, 2 beses siya pumunta doon sa corner niya, pinaayos niya yung headgear niya. Okay, kasi medyo natanggal dahil sa mga punches na tinamo niya dito kay Algerian fighter, At hanggang sa sumapit yung 46 second, na inabanto niya o nag-quit siya. Okay? Dahil nakatanggap siya kay Imani Khalif ng malakas na suntok na minsan nasaktan siya, na yung ilong niya medyo sumakit at nagkaroon pa yata ng medyo may damage, Hindi natin alam kung up to what extent yung damage na natamo niya, pero inamin niya nasaktan siya, yung specifically yung ilong niya. Okay? So inabandon niya, so declared winner by abandon fight is etong si Imani Khalif ng Algeria, na binabash ngayon, at tawag dito, binabatikos na bakit pinaglaro yan, inilaban dun sa kawawang babae na Italian. Bakit mayroong lalaking lumalaban dyan sa women's category? Okay? Alright, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina mga kababayan, si Algerian fighter ay isang babae. Okay? So, babae po siya. Okay. Ngayon, ang problema ngayon dito, naturally, biologically,
babae siya. Pero since malakas po, no? Ito biology tayo, no? Biology 101. Genetics, ano? Malakas yung kanyang testosterone hormones. Mas nananaig kaysa doon sa estrogen, I think, ano? Yun ang pambabae, no? Yung counterpart ng babae sa testosterone. Ibig sabihin, yung testosterone, yung hormone na testosterone, yan ang nagde-determine ng mga physical characteristics mo kung ikaw ba ay lalaki o babae. Nagkataon, by nature, mga kababae, again, by nature, itong testosterone level ni Imani Khalif ay napakalakas kahit siya ay babae. Okay? Mga babae, nangyayari po yan by nature. Okay? We can call it quote-unquote accidents in nature or genetics. Okay? Na kung saan babae ka, okay? Genetically, biologically, babae ka. Pagka tinignan yung chromosomes mo, babae ka. Pero ang physical characteristics mo, ang lumalabas, medyo masculine. Sa kabila naman, no? Babae ka, lalaki ka, pero ang mas nananaig na hormone sa'yo is estrogen. Kaya lumalabas na characteristics sa'yo, physical characteristics sa'yo is babae. Meron ganun. Sa kapuso mo, Jessica Soho lang, may mga lumalabas na ganun eh. Hindi mo malalaman kung babae ba siya o lalaki, hindi mo siya maintindihan kung babae o lalaki, hindi mo siya ma-determine, ano? So, hindi na nakakapagtaka na meron ganyan sa mundo ng sports. At di umano, itong mataas na testosterone level ni Algerian fighter nagbigay ng undue advantage sa kanya, or undue advantage, or advantage I should say, ano? Advantage sa kanya laban sa mga kalaban niya sa boxing. Kasi nga syempre kahit babae ka biologically, pagka lumalabas sa characteristics mo pang lalaki, dominant 'yon. Pati yung pati yung lakas mo, yung strength mo pang lalaki lumalabas, ano? Kaya nung nasuntok si Angela, medyo nagkaroon ng hindi niya na-take masyado dahil masyado malakas for a lady or for a woman. Okay? Okay, kasi regular na woman siguro, okay? Medyo kaya pa. Pero yun, malakas yun. Medyo nag-quit siya, no? Para siya mag-quit, no? Sa mahabang preparasyon para ikaw mag-quit during that time, talagang masakit yun. Okay? Biruin mo, nag-training ka ng napakatagal, pero para mag-quit ka sa ganong stage of the fight, no? 46 seconds lang, malaking bagay yung natamo mong suntok. Ibig sabihin, big deal sa kanya, masakit talaga. Okay? Katunayan na ang physical abilities or strength nitong Algerian fighter na si Imane more on the masculine side. Malakas talaga sumuntok. Okay? Now, ang tanong doon is, unfair ba? Naging unfair ba yung laban? Okay? Ito, mga kababayan, sa akin lang po ito, no? Sa akin, hindi po unfair yun. Okay? Hindi po unfair. Kasalanan po ba ng isang tao na maging ganun siya? Okay? Biologically speaking, ganun yung physical makeup niya. Hindi naman niya mababago yun. Okay? Di kung halimbawa, ganun na magiging mindset natin, ipagbabawal natin yung mga ganun na mga babae naman siya, pero lumalabas parang lalaki siya, meron siyang kalakasan pang lalaki at physical features sa pang lalaki, ibaba na ba natin siya, ipagbabawalan natin siya sumali sa pambabae na kategory? Di parang sinabi mo na rin sa basketball, wag na nating isali si Kai Soto, no?
baka magreklamo yung ano, yung mga ibang mga Southeast Asian countries na kalaban natin na kasing height lang natin. Okay? Bigla tayong magpapasok ng Pilipino naman, no? Pilipino naman by nature, born Filipino. Ha? Wag natin baka sabihin, wag natin ipasok yung si Kai Sotto dahil 7-footer eh. Kakaiba ang height. Okay? Gano'n na magiging gano'n na magiging conclusion yan sa sports. Okay? Wag natin isali ang mga matatangkad, lugi tayo eh. Pag Southeast Asia, walang matangkad. Okay? Parang gano'n. Okay? Oh. Wag na rin natin isali kilala nyo ba si Michael Phelps? Ayan, local yun ha, si Kai Sotto yan ha. Ito, lalabas lang tayo ng konti. Si Michael Phelps. Okay? Meron siyang ADHD. Okay? Yung ADHD, although controlled na naman, no? Pero, parang nagbibigay sa kanya ng immense strength, extra strength yun, na maging active sa sports. Dahil doon, sa swimming competitions niya, nauunahan niya yung ibang mga kalaban niya. Okay? Nauunahan niya. Okay? Nagkakaroon ngayon siya ng advantage tuloy sa pag-swimming. Nakakakuha siya ng maraming medals. Natatandaan nyo. I'm not sure kung anong Olympics yun, pero marami siya nakuha medals sa swimming, Alright? Ayun ba, pagbabawal natin yun. Hindi nga siya pinagbawalan eh. Kahit may ADHD siya. Okay? Binigay pa rin sa kanya yung medals, Kaya nga, ito nga sinasabi ko sa inyo. Sasabihin ng mga Southeast Asian neighbors natin pagdating sa basketball, oy, huwag niyo ipasok yan si Kai Sotto, napakatangkad niyan, 7-footer. Hindi, kakaiba kasi yan, kakaiba yung height, masyadong higante yan, hindi pwede. Kahit 8-footer, kahit magkaroon tayo ng 8-footer na player, na Pilipino naman, wag niyo ipapasok yan, bawal yan. Okay? Ano magagawa mo? Matangkad ako, 8-footer ako, 7-footer ako. Bawal ba ako dyan? Pilipino naman ako. Yun yung yung iba nagpapasok ng hindi Pilipino na mga player nagiging controversial, pinapayagan niyo. Hindi niyo masyadong kuni-question. Ito naman, naturally born Filipino, 8-footer lang, 7-footer lang, hindi niyo pinapapasok. Hindi niyo pinasasali. Ganun lang yun, mga kababayan. Kaya itong kaso ng it's a case of just understanding the facts. Okay? Babae po siya. So qualified po siya in the first place na sumali doon sa kategory ng women's boxing, Yan. Isa pang punto gusto ko ilagay sa inyo. Kung natatandaan ninyo, marami nagtatanong kay MVP. Ito tandang-tanda ko to, kay Manny V. Pangilinan. Bakit hindi mo pa i-drop yung gilas na yan? Sinusuportahan nyo pa yan. Wala naman tayo, talo naman tayo sa basketball, puro maliliit tayo. Okay? Puro maliliit tayo. Suko na tayo, wag na tayo mag-basketball, wag na tayo mag-international. Okay? Anong sagot ni MVP? Hindi ko basta-basta maiwanan yan. Hindi ko basta-basta mailaglag ang Gilas Pilipinas sa pagsuporta sa kanila. Bakit? It's not about the height. It's not about winning. Okay? It's not about what? The medals, the trophies, It's all about the love of Filipinos for basketball. Mahal ng mga Pilipino ang basketball, kaya patuloy kong susuportahan ang Gilas Pilipinas. Hindi dahil sa gusto naming manalo, gusto naming magwagi sa mga ganito mga tournaments. Okay? Ayun. At true enough, more than no sa ine-expect natin. Tingnan nyo ngayon. Tinuloy-tuloy pa rin ang suporta sa Gilas Pilipinas ngayon. Tingnan nyo.
naging successful na ngayon sila. Meron na sila mga achievements ngayon. Unti-unti na tayo nakakapasok, nakakakuha ng respeto from our Asian neighbors. Na ito palang Pilipinas, hindi pipitsugin. We are not just purely pushover sa Asia. Okay? Ginugulat natin ang mga malalakas sa basketball dati, ano? China, Iran, even Mediterranean or Middle East countries, no? Sabihin nyo, may Justin Brownlee, hindi naman purely Pilipino yan anong gusto nyo? Matalo, mayroon kayo sinisisi, no? Manalo, meron din kayo sinisisi. Ano ba gusto nyo mangyari sa Pilipino? Anong gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Gusto nyo ba manalo sa international competition ng basketball team natin o hindi? Kay manalo, kay matalo, may reklamo kayo, may sinasabi kayo. Saan tayo lulugar niya, mga kababayan? Babagsak talaga tayo pagka wala ganyan ang mindset natin, mga kababayan. Okay? So, yan po ang ating opinion dyan, mga kababayan. Kahit ano pa yan, no? Kaya ano ang biological makeup ng isang tao? Basta qualified siya. Okay? In terms of nationality, gender, okay? Basta pasok siya doon sa kanyang category. Okay? Paglaruin ninyo, isali ninyo. Okay? Bahala na dumiskarte yung kalaban niya. Kung halimbawa, sabihin niya, masyado matangkad, masyado matangkad, di ko lalabanan niya. May ganun ba? Kung meron ka talagang true spirit of sportsmanship at saka yung determination to win, kahit ba alam mong lugi ka, lalabang ka, mga kababayan. Okay? Ganyan ang Gilas Pilipinas. Puso. Ayan. So abangan natin itong mga atleta natin, meron pa tayong mga boxers na maaaring makapagbigay sa atin ng medalya. At least bronze medal. Itong si Carlo Paalam at saka itong kapapanalo lang kanina ni Villegas, no? Alright? So abang-abangan natin itong mga pangyayari dito sa Paris Olympics 2024, Paris Olympics. Patuloy po ninyo tutukan itong Talking Toshi TV, ang ating YouTube channel. Like and subscribe po ninyo itong video na to. Subscribe po kayo sa ating channel. Hindi po kayo mahihirapan. Just press the subscribe button. At like and follow na rin ninyo rin. Nabulol pa ako. Na rin ninyo po yung ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood. Magandang araw po sa inyo lahat.